Ito na ang hinihintay niyong farm tour video ng Chanchan Game Farm owned by Vice Mayor Chanchan Kwan. At hindi ko na patataasin pa ang aking intro dahil alam kong super excited na kayo. This is Chanchan Game Farm of Mutya, Zamboanga del Norte. Ito din yung mga mga golden boy na mga dark. Kasi yung dalawa yung nila, may light tsaka yung dark. Ngayon lang po ako nakakita ng tipi na kahoy, sir. Bakit kahoy ang tipi dito, sir? Sa totoo lang, mas maganda talaga semento. Kaso medyo magastos pag semento. Ako may negosyo din kasi akong parang kunting sawmill. Kaya ginagamit ko na din yung mga waste materials dun sa sawmill ko. Ginawang tipi since tinatapon nandoon para mapakinabangan. So, ito yung mga golden boy sweater ko. Dadalhin ko sa Expo sa January. Expo sa January. See you sa Expo sa January. Usually, ilan ang dinadala mo during Expo buys? Mga 60 heads. Mag-times 2 siguro 80. kakarong buys, times 2. Kasali na yung yung babae, ma'am. Sa 60? Oh, ganyan. Dagdag na pag kinabukasan. Shipping lang. Oo. Ito dito guys, ilang hectares ito na area? Ito lahat 4.7. 4.7 hectares. Sa kabila guys, ano kalaki? Sa kabila, mga ganito pa rin. Mas marami yung corded doon. Maraming tipi doon sa kabila. 4.7. Andun din yung breeding, ma'am. Ito golden boy pa rin, pero palugo na siya. Guys, magtanggap ka ng kung may magpa-reserve para sa Expo? Hindi, ma'am, doon na lang siguro. Doon na lang. Mahirap yung ganun. Doon na lang. Paunahan. Paunahan na lang. Ito din yung mga mga golden boy na mga dark. Kasi yung dalawa yung nila, may light tsaka yung dark. Bakit mas prefer niyo po i-baseline ang golden boy sweater? Mas gusto ko sila kasi pogi na manok. Isa yun sa criteria. Mahilig kasi ako sa mga gwapo na manok. Tapos talaga sila. Parang kung hard hitters talaga sila ba. Pagpalo, hindi nagbibiro. Palo ng palo talaga. Ang lang nito is kailangan lang lagyan ng medyo may utak. Kaya nga, best cross nito is yung mga Boston Roundhead. Paminsan, mga Gilmore. Palo. Utok, gila ito roundhead, no? Kinahanglan, ma'am. Kay long knife man ta. Ang mga manok dito, sexy. Buti pa ang manok sexy. Ito rin sir yung mga 5P sweater. Long tail. Pero ang kulay, may kaibahan to sa sa golden boy. Ito medyo dark. Same naman din yung mga forma nila. Ito medyo kalmado konti. Pwede din to i-blend sa sa golden boy. Straight sweater. After dito na area ay pupuntahan naman natin ang kanilang second na game farm. Wala na masyadong naka-cord doon pero pupuntahan pa rin natin dahil nandoon ang kanilang breeding area. Nilakad lang natin dahil hindi naman masyadong kalayuan. At kaya ako nakabota during that farm tour dahil nag-message si Vice sa akin prior kami pumunta na masyado daw maputik dahil sige-sige ang ulan. Lagi ma'am, pasadaan na sa pudako kay para makakuha ng kay gasto mo gupong kayo og sigig maintenance. Ulay sulod guys. Ulay sulod din. So inani ra gid ako ma'am, murag practical nga breeding ra ba?
kanang simple ra god maka-produce po ka. Yung mo nilang mga partner buys, mga laki, mga Oh, stag. mo na laki gikan dito paupa Dire. butang diha. Ito ano, sir, Boston Roundhead. Ang origin nito is galing kay Benedict Granadas, kaibigan ko. Kaso palaging ulan dito, ma'am, kaya sobrang maputik yung mga manok. Ito sweater. Mostly sweater yung mga ano, hilera ko mga brood stag. May mga kunting off color, mga bulik. Pati abuhin, yun lang. Talisain, isang lalaki lang yung ginamit. So ito yung ano ma'am, battery breeding ko. Ano lang, simple lang. Simple lang to. 100% sir, battery kayo lahat. Battery ma'am. Ngayon sir, ilan to lahat sila ang ano nyo, breed na babae? 300 plus yung babae dito. Plus. Ilan ang lalaki sa 300 plus sir? Ang ratio nito is 1/10. 10 babae. 10 babae, isang lalaki. Oo. So ganito lang ito, medyo laspag-laspag na yung babae kasi matagal na to sa breeding dito sa battery cage. Pag naka-battery cage kasi namumutla talaga kasi hindi naiinitan yung mga babae. Yun din ang isa sa problema. Tapos wala silang limited yung makakain nila nutrients. Hindi tulad yung nakagala lang. Pero ito, parang tawag natin dito, parang egg machine. Egg machine. Palaging nangingitlog yung ano, kahit maulan dito sa amin, halos araw-araw ulan. Pero nakakolekta din kami, hindi bababa sa ano, pag sobrang ulan, 160, 170 a day. Pero pag maganda yung panahon, 210, 120. Sa 300 plus na babae. Kaya very effective pag ganito battery breeding. Ito nga, magastos to sa tao. Maraming taong naka-assign, nagpapakasta. Kasi 300. Kasi 300, mga 30 plus na lalaki din yung ginagamit dito. Wala kang problema sa itlog kahit pabago-bago yung panahon. Ito, simple lang talaga, ma'am. Ano lang, kahoy. Practical lang talaga. Practical lang talaga. Mas maganda sana pag ano, yung maganda talaga yung facility, ma'am, pero magastos din. Oh, Hindi okay. tayo Maganda na maka-afford. ganito, sir. Oy, okay na masyado. Oh. Importante, safety, secured, productive. So, yun din, ma'am. So, ganito, halimbawa, ano, para sa mga ano natin, 10 babae, isang lalaki. So, by Monday, 5 yung pinapakastahan na babae. So, 7 o'clock, 6 to 7, 9, 12, alas 3 ng hapon, tsaka alas 5, so 5 babae yun. Kinabukasan, 5, yung kabila namang 5. Tapos pagka Wednesday, Balik. rest. Rest. Oo. Rest yan. Walang ginagawa. Kain lang. Ano. Pagka Thursday na naman, balik naman sa 5. Friday, yung 5 na naman. Pagka Sabado, rest na naman. Sunday, balik na naman. Para may ano din yung mga manok. Hindi talaga sobrang napapagod sa kakadampot, sa kakasta. Para may time din sila sa sarili nila makapag-relax. Ganda yung may system sa Hindi na pagpakasta. talaga. Ano, 300 eh. Kading sa babae guys, pila ka sako nga feeds ni siya. Kani isa ka sako, usa ka adlaw ug usa ka kaon. Grabe. Ngayon. Isa sa. Sa broodhen pa lang og kulit. Sige. Saka ang kuan.
So ganito ma'am, iakyat, ganyan. Para mahulog talaga yung... O, kasi hindi na nakakikig yung nawala na kasi yung natural sa babae. Sa pagkakasta. Yun din yung diskarte. Ang problema na mo rin ma'am, sige lang gigulan na yung lugar. Halos everyday guys, no? Everyday ulan. Labi na og karon nga mga season. Rainy season, ulan yun. Gadi po sila nagpuyo. Kuan ra ma'am. Diskarte lang gid. Balik ta ma'am. Sige guys. Kuha na yung manok na diha. Ipakita na nako walay sulod na. Kuha na pod. Inig-harvest na po na sa limpyuhan. Yan po ang kabuuhan ng part 1 ng ating farm tour video, ang kanilang cord area and breeding area. At may part 2 pa po tayo, ang kanilang range area. At bukas natin i-upload yon. So hanggang dito na lang po ang ating video. Please heart and share if nagustuhan nyo and follow for more. Paki-comment na rin po kung taga saan kayo para malaman natin kung saan na nakakaabot itong ating video. Thank you so much for watching and God bless everyone. Bye!